Hmm. Okay, mga kababayan, ha, diretsahan na tayo sa Senate hearing nitong August 14, 2025 sa harap ng buong bansa. Si PAGCOR Chairman Al Tenco, ang big boss ng gambling empire ng Pilipinas. Nagpasori kay Senador Rodante Marcoleta. Bakit? 3 years ago, nangako siya ng isang project para sa constituents ni Marcoleta. Sabi niya, within the next 2 weeks, pero hanggang ngayon, delayed pa rin. Napahiya si Marcoleta sa kanyang mga tao, ginawang tanga raw siya. At ngayon, sa hearing tungkol sa online gambling crisis, hindi na makatiwala si Senador. Paano ako maniniwala sa iyo, Chairman Al? Sabi niya, pasensya na raw, humihingi ng paumanhin sa harap ng lahat. Pero late na ba ang sorry? Ayan, to parang ano no, parang ex mo na nagsusorry after cheating, no? Ano ba 'yon? Parang ano no? Um Asan na ba yon? Ay, nako, yung script po natin kasi wait lang po Wait lang. Ayan. Ayan, okay. Wait lang. Okay, pause muna natin. Ayan, magkape nga muna po tayo na wawala tayo. Ay, masarap. Parang ex na nag-sorry after cheating, damage done na, di ba? Okay, imagine mo kababayan, ikaw naghintay ng 3 years sa promise ng kaibigan mo. Tapos sa harap ng camera, opo, sorry po. Ha ha ha, classic Philippine bureaucracy. Hmm. Ayon sa PAGCOR report, online gaming revenues jumped from 58 billion pesos in 2023 to 154 billion pesos in 2024, over 160% increase. Pero ano ang kapalit Suicides, broken families, minors stealing from parents, even a cop resorting to robbery dahil sa utang sa betting. Okay, from September 2022 to August 2025, 11,985 illegal sites, 3,000 still active. Ito ang topic natin Ang clash ni Marcoleta at Tenco sa gitna ng Pogo to Pigo transition. Criticizing Tenco for his credibility gap, favoring Marcoleta for holding power accountable. Tenco says focus on illegals, but Marcoleta pushes for total ban or real regulation. Para sa youth at OFWs na interesado sa politics, itong fact-based deep dive with satire and insights. Mga kababayan sa Los Angeles, California, Las Vegas, Nevada, Toronto, Ontario, Riyadh, Sydney, Dubai, London at Quezon City. Ano ang tingin ninyo? Comment naman kayo mga kaibigan Team Marcoleta or Team Tenco. Like if you want more exposés, subscribe for weekly truth bombs, share sa group chats nyo at mag-send ng super thanks para tulungan ang ating channel mga kaibigan. So, sa Senate Committees on Games and Amusement, chaired by Senator Erwin Tulfo, nag-interpellate si Marcoleta kay Tenco 3 years ago, nung nasa house pa si Marcoleta, nag-uusap sila sa isang birthday event. Nangako si Tenco ng tulong sa constituents, procurements for a project, no? 2 weeks Ang timeline noon, 2 weeks mga kaibigan. Pero delayed dahil sa intervening events. Clearance from another agency, sabi ni Marcoleta, no? Hindi ganon ang sinabi mo sa akin. Malinaw ang memory ko. Napahiya raw siya kasi sinabi niya na sa tao niya, ako ngayon ang napahiya, sabi niya. This shows a pattern of unreliability. As PAGCOR chair since 2022, appointed by Marcos, he's overseeing an industry of exponential and growth ang growth niya, but can't even deliver na simple promise. Parang PAGCOR regulating gambling sabi nila may framework, pero illegal sites everywhere like Wetting Lords laughing, di ba kami rin delayed forever? Yan. Ay nako, ako bilib na bilib po ako dito kay Marcoleta dahil sabi niya po hindi po talaga siya nagsusugal, kasi kung magsusugal siya ay talagang papatawan po, matitiwalag po yan sa Iglesia ni Cristo, no? Imagine Tenco sa hearing pasensya na po senador, nagkaroon ng problema sa procurement ng katotohanan. Si Tenco talaga
Si Senador, fresh from 2025 elections, ay kilala sa hard-hitting style. He's favoring accountability, hindi lang personal grudge, but linking it to bigger issue. If Tenko can keep word on small things, paano sa regulating 60 billion pesos projected revenues for 2025? No? Marcoleta urged BSP to cut e-wallet links immediately. Approved na raw. Tenko defended, saying it's not personal fault, work in progress and regs. No? Under him, Pogos became Pigos, but crimes persist. Okay. Ito yung mga kababayan natin sa Jeddah, no? Melbourne, Hong Kong, Doha. Ever experienced delayed government promises? Comment your stories, Subscribe para sa more relatable politics. Okay, ngayon, tignan natin ang policy breakdown ng online gambling crisis. Ang issue ay ang shift from Pogo, offshore banned by Marcos in SONA, to Pigo, inland, supposedly regulated. Walang ya talaga. Bakit ba ang Pilipino panay sugal? Itigil na po ang sugal. Okay, pustahan pa tayo dyan eh. Tenko says illegal are the problem. Walang safeguards. Even minors play. But Marcoleta countered, mas problematic sa iyo ang illegal. Ibig sabihin, walang problema sa legal. Senator Villanueva cited cases. A woman sold her house after losing millions. 19-year-old student with 500,000 debt, Cap turned robber, suicides, broken homes, social costs overweighs revenues. Sa US, states like Nevada, Las Vegas, shout out sa OFWs doon. Regulate strictly with addicted hotlines, age verification. Sa UK, Gambling Commission bans credit card betting. Australia, Sydney, Melbourne has harm minimization laws, no? Pero sa PH, pero sa Pilipinas, exponential trajectory. Sabi ni Tenko, but no real teeth, Parang Philippine traffic, may loss, pero chaos, no? We need updated regulations, no? Sabi ni Marcoleta, like your 3-year promise, delayed din, Ouch talaga. Kung mga ngako ka, Tenko, tutuparin mo dahil napapahiya rin yung tao. Okay, mga kababayan, if gambling is amusement, bakit parang horror movie ang ending? His commitment to submit 70 licensees owners list is good. But why now? Under him, revenues boomed to 135 billion pesos in 2024. But addiction surge, 5,564%. He's pushing for a total ban, si Marcoleta po, no? Like Senator Cayetano's bill, questioning if money is worth destroyed futures, no? Tenko argues legal operation bring taxes. Biruin mo ba naman yun? 60 billion pesos projection, no? Jobs, no? But illegals erode that. Okay. O sa mga kabataan sa Cebu City, Davao City, Abu Dhabi, Paris, agree ba sa ban? Like and comment, Share to your networks in Milan, IT, Rome, Singapore. Susunod, titignan natin ang both sides ng mas malalim with more facts and wit, mga kaibigan. Ngayon, ito naman, alam nyo po, ang integridad po talaga ni Marcoleta ay napakataas. Ay talagang kumikinang po, no? Bilang bagong senador, hindi po siya takot na talagang mag-call out, no? Bakit hindi total ban? Kasi nandyan pa si Chairman Al. Mga parang gano'n, no? Sa hearing after apology, sabi ni Tenko, ginagalang ko ang paniniwala mo. But sabi ni Marcoleta, hindi paniniwala, commitment yan. This favors Marcoleta's no-nonsense style, no? Protecting Filipinos from gambling's social ogre. Okay. Credibility hit, courtesy resignation. In May 2025, amid Marcos rejig, but he stayed past links to Pogos controversies like Harry Roque, lobbying though Tenko denied pressure, no? Pagcor under him whittled Pogo licenses from 298 to 43. Good step. But 3,000 illegals active. Parang diet, no? Sabi mo magbabawas pero cheats everywhere, O talagang, ay nako, kahit mag-sorry ka ng madalas talaga, Tenko, wala na yan, no? Tenko, sorry, like politicians, I resign, courtesy na lang. Walang talaga. Talaga, hindi ba magre-resign ito si Tenko? Walang ya. Tenko's point valid, illegals worse, no taxes, no rules. He committed to better framework, BSP cut e-wallet links by August 17. Like Singapore's strict regs, no? Shout out, Singapore OFWs, Philippines can learn from you guys. Mga nasa Riyadh, sa Edmonton, Kuala Lumpur, Auckland, send super thanks if this resonates. Subscribe for more. Okay, bago matapos ang membership, plug
Bago matapos, membership plug at final thoughts muna tayo mga kaibigan. Oh, grabe. Mga kabataan, OFWs, kayong nagpapadala ng pera home. Imagine, family losing it to apps like GCash, link betting. Hero for exposing, no? Villain or just bureaucrat, no? Parang teleserye, Marcoleta, the Contrabida Slayer, ha? Chairman, your promise delayed like MRT, always next station, pero walang dating. Okay, para sa mga OFWs natin sa Sharjah, no, Kota Kinabalu, Madrid, politics affects remittances. Youth sa Metro Manila, sing policy, ban or regulate. Comment from Yigo, ha? Okay. Manama, Bahrain, Bandar Seri, Bigawan. What's your take? Like, share, and subscribe, mga kaibigan. Okay, sa clash na ito, Marcoleta exposed Tenco's credibility issues from a 3-year delayed promise leading to apology. Okay, pattern of delays hard trust in regulating gambling crisis, addiction, crimes, or versus revenues. His accountability push favors real change, like urging e-wallet cuts, owner list. Tenco focuses on illegals, but social cost too high, time for ban. Mga kababayan, sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw, ang katotohanan ang unang sinisikil. Pero kasama kayo magpapatuloy tayo sa laban. Walang takot, walang kinikilingan at laging handa para sa bayan. Sumali na sa aking YouTube membership sa #WalkWithLan. Murang-mura lang yan at tulungan natin ang ating channel na maabot ang 100,000 subscribers. Ang inyong suporta, ang susi sa kalayaan natin para ipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan. Salamat at kita-kits sa laban. Subscribe now, like this video, comment your thoughts, share sa friends sa Los Angeles, Toronto, Riyadh, Sydney, Dubai, London, Quezon City, Davao City, Cebu City at lahat ng listed spots. Mag-send na super thanks para sa more content. Salamat, God bless, stay woke, and mabuhay ang Pilipinas.